special coverage, katulad ng sinabi namin kanina, kami pa rin ho ang narito para maglingkod sa inyo sa election 2016. At mabilis po ang pag-update ng ating partial and unofficial count mula sa transparency server. At mga kapuso, pinapangako po namin sa inyo, yan po ay sama-sama nating aabangan at tututukan mga kapuso. Okay, eto na. Ang partial at unofficial count mula sa aming transparency server. Umpisa natin sa pagkapresidente. Number 1, Duterte with 10,700,000 plus votes. Pangalawa, si Grace Poe. Pangatlo, Mar Rojas. Pang-apat, Jojo Binay. Pang-lima, Miriam Defensor, Santiago. Partner, as of 8:50 dyan, di ba? 62% ng mga presinto. Vice President. Okay. Go ahead. Hayaan pa tayo. Ako na. Para po sa Vice President, narito naman ang partial and unofficial count mula sa transparency server. As of 8:15, 62% ng mga clustered precincts. Nangunguna po si Marcos. Pangalawa, Robredo. Pangatlo, Cayetano. Pang-apat, Escudero. Pang-lima, Trillanes. At pang-anim, Honasan. Para naman sa Senador, Villanueva nangunguna. Pangalawa, Drilon. Pangatlo, Soto. Pang-apat, Lacson. At pang-lima, Gordon. Pang-anim, Hontiveros. Pang-pito, Zubiri. Pang-walo, Pangilinan. Pang-siyam, Pacquiao. At pang-sampu, si Gatchalian. Pang-labing-isa, Recto. Pang-labing-dalawa, De Lima. Pang-labing-tatlo, Tolentino. Pang-labing-apat, Osmeña. At pang-labing-lima, Romualdez. Pang-labing-anim, Domagoso. Pang-labing-pito, Gingona. Pang-labing-walo, Colmenares. Pang-labing-siyam, Petilla. At pang-20, Lapid. Samantala mga kapuso, yan po ay 62%. Yung mapapansin, mabilis po ang pagpasok ng bilang. At yan ang binabantayan ngayon lahat. Yung sa tumutungo ngayon naman. ang bilang di ba? Opo. Pero, ano pa ang babantayan mo kung hindi yun? amo pong idinidiin na yan po ay partial at yan po ay unofficial na bilang sa puntong ito. Samantala, makibalita po tayo sa paghahatid ng signal o transmission ng mga boto mula sa lungsod ng Maynila. Binabantayan din na marami ang labanan dyan sa pagka-alkalde at BCL, lalo na sa pagka-alkalde. Nandun po live si Victoria Tulan. Victoria? Mike, pagkatapos ng iba't ibang aberya sa mga vote counting machines o VCM dito sa Rosauro Almario Elementary School sa Tondo, Maynila, ay sa wakas nakakapag-transmit na nga yung halos lahat ng mga Board of Election Inspectors natin o BEI. Nandito tayo ngayon, Mike, sa quadrangle ng paaralan dahil yung mga ilang BEI ay minabuti na dalhin dito sa quadrangle yung kanilang mga VCM. Hindi raw kasi sila makapag-transmit ng kanilang mga election result kapag doon sila sa kanilang kwarto. Kaninang hapon, nasa mga 12 pa yung mga VCM na nandito, pero sa ngayon nasa 6 pa rin yung mga VCM na nandito at sinusubukan pa nga na makapag-transmit ng kanilang ER. Kanina, narinig natin yung mga BEI na nagpapalakpakan, sumisigaw kapag nakakapag-send na sila nung kanilang mga election results. Pero kung merong mga nag-transmit nga dito sa may quadrangle, ay kanina, meron din namang mga nanatili na lamang sa kanilang mga kwarto. Doon sa present number 20, nakita natin kanina ay na-print na nila lahat ng kanilang mga election returns, yung 22 election returns, pero talagang may problema sila doon sa kanilang transmission. Kaya nga ilang beses na lumabas doon yung X sa screen ng VCM dahil nga hindi sila makapag-transmit. Ang sabi sa atin nung head ng BEI ay sa central server lamang sila ng COMELEC makapag-transmit at hindi doon sa transparency server at doon sa isa pang server. Ang sabi nila baka daw abutin sila ng hanggang madaling araw bago matapos itong transmission. Kanina ay natapos naman ang pagpapasok ng mga botante dito sa paaralan ng alas 6 ng gabi. Inabot nga dito ng hanggang alas 6 yung pagpapasok
dahil sa iba't ibang mga problema sa VCM. Agad namang pumunta yung mga pulis sa tapat ng gate para nga hindi na magpapasok ng mga botante. Bagaman meron pa nga na ilan na talagang pumipilit pa na makaboto. Isa doon sa mga matindi o masalimuot talaga na naranasan dito sa Rosauro Almario Elementary School ay yung nangyari sa precinct number 26 kung saan nasira yung kanilang VCM at pagkatapos niyan, after ilang hours ay nasira naman daw yung kanilang SD card. Hanggang sa ngayon, Mike, kanina lamang ilang minuto bago mag alas 8 ngayong gabi ay kararating pa lamang nung bago nilang VCM at ng SD card galing pa ng Parañaque. Kaya nag-initialization report pa lamang sila. Ayan yung makikita nyo sa inyong screen. Sa ngayon ay pinapasok na nila yung mga balota dahil kanina talaga yung una at yung pangalawang VCM nila ay hindi raw yan gumagana. At natakot pa nga yung iba dahil lang sinabi nung ilang mga BI baka magkaroon ng manual tally. Pero mabuti na lamang at dumating na nga itong bagong VCM. So patuloy pa rin tayong nakaantabay dyan at dito sa iba pang mga presinto sa Rosauro Almario Elementary School sa Tondo, Maynila. Ako po si Victoria Tulad, nakatutok para sa eleksyon 2016. Victoria, may nakita kami. Ibang tao yung nagpapasok ng balota ngayong gabi, no? Hindi yung mga botante. Nakita namin may mga tao nakaupo doon. Sana yun ang mga watcher, ha? Dapat may mga watcher habang ginagawa nila yan. Victoria? Yes, Mike, meron naman mga watcher. Yung mga nakaupo doon sa kwarto, lahat yan ay watcher ng iba't ibang mga party. Yan. Yun nga lang, Mike, ang mga BEI yung nag-i-insert ng mga balota dito sa VCM. Ang problema nga dyan, Mike, bagaman gusto talaga ng mga botante na sila yung mag-insert at makita yung kanilang mga resibo, sa ngayon ay wala nang ganyan. Although makakapag-print ng receipt ay syempre hindi na mabe-verify ng mga botante kung tama ba yung bilang o kung tama ba yung lumabas doon sa kanilang mga ibinoto dahil nga halo-halo na yung mga balota so hindi na nila alam kung alin yung sa kanila. Maraming salamat, Victoria Tulad. At para nga bigyan tayo ng mas malalim na pangunawa dun sa naging takbo ng eleksyon 2016, makakasama natin dito sa studio ang isang profesor mula po sa Political Science Department ng De La Salle University at siya po ay si Professor Richard A. Darian. Good evening sa iyo, Professor. Good evening. Yes, okay. Good evening. Ano yung mga naging obserbasyon mo sa automated elections ngayong taon? Right. Well, mukhang... Mas okay ba siya kumpara sa mga nakaraang eleksyon? Yeah, I think overall, kung titignan mo yung mga numero na picos na medyo may problema, I think 70 out of 90,000, that's way less than 1%, no? Of course, the last time na nakatest yung COMELEC yata, may 1 to 2% problem sila, mukhang na-resolve nila largely yun. So if you look at yung mga numbers ng mga picos na nagka-problema, election-related violence or deaths, dramatically lower siya than previous presidential elections, especially kung kumpara mo siya to 2004, no, na napakagulo, may Hello Garci. This one mukhang mas smooth, mas credible, mas transparent yung proseso. So yung mga suspicion ng mga maraming tao na magiging very contentious tong election ay unfortunately mukhang na-disprove siya. Kasi kung pinanood niyo yung meeting de avance, no, very feisty language. Especially kung kumpara mo yung lingwahe ng lumalabas sa mga LT, no? Yung speech ni Mar Rojas, kailangan natin protektahan ang demokrasya. Tapos yung rhetoric sa panig naman ni Mayor Duterte, no? Radical reform ang kailangan natin, but yung mga sosyalismo pinag-usapan. Kaka-nervyos, di ba? Kaka-nervyos talaga. So I mean, a lot of us were... So actually, masaya ako na mukhang, thank God, mukhang very credible, very smooth yung process. No? So all of those suspicions we had na magkakaroon ng tension, post-election violence, thankfully mukhang hindi magkaroon yan. And with 60% of votes almost counted, I think it's almost safe to say na mukhang panalo si Mayor Digong. Ang question lang dito, gaano ka-large yung kanyang mandato. No? So, many of us, ang kutob namin, this could be between 40 to 45%. And if he goes to 45%, ito yata ang pinakamataas ever for any Filipino president. Si Pinoy nakakuha ng 15 million, no? I think his lead was 5 million over ERA. 42% yet. I think 42%. Si ERA was 38% if I'm not mistaken. So mukhang si Digong malampasan pa niya yung mga previous records. And we saw na how the 40% binigyan niya si Pinoy ng very strong mandate to push mga reform laban sa corruption and other governance issues. So Digong may come into office with even more political mandate. Okay, Professor, sinabi mo na masaya ka na naging ganito ang takbo ng eleksyon, pati ang kasalukuyang nagaganap na bilangan, mabilis ang pasok ng partial and unofficial count galing sa server. Right. Ang tanong yung pagkatapos ng eleksyon, ganyan ka din bang kasaya at excited? Dahil maraming mga tinanim
na pangambat, takot. Yeah. Hindi lang yung mga propagandista, yung mismong mga kandidato sa pinagsasabi nila sa isa't isa. Kapag yan ang naging presidente, kapag ganito naging presidente, kapag ako ang naging presidente, ito mangyayari. Right. Kayo mga political scientists, katulad mo, Professor. Yeah, actually, ang concern ko, ang gusto ko sana nangyari nung Sunday was lumabas lahat ng kandidato sa simbahan, nagdasal sila, they called for national unity. In fairness naman kay President Pinoy, this morning, nag-release siya ng statement na tanggapin natin yung resulta ng election kung sino ang manalo. So let's respect the democratic process. So mukhang the process of healing and building bridges, at least rhetorically, nagsistart siya. Pero of course, trabaho at responsibilidad ng iba't ibang candidates na lumabas in the coming days and mend their ties and make sure na yung... Kasi ito, ang concern ko, this is the most polarized election, I think, in Ay, Philippine nako. history. Sa- At least sa totoo lang. narrative-wise, Ay, nako. ideological-wise. So, And social media-wise. Exactly. Social media-wise. Right. Professor, sandali lang, ha? Tanggapin po muna natin ngayon, babalikan ka namin, ang ulat na ito mula kay Maki Pulido. Ito'y mula sa Tacloban. Maki? Alam mo, Vicky, hindi pa natin alam kung paano bumoto ang Tacloban City dahil may problema yung computer ng COMELEC kaya't hindi ma-project yung boto na nagmula sa mga presinto. Kahit na kanina pang alas 6 ng gabi, nag-convene ang Tacloban City Board of Canvassers. In fact, malaki-laki na no, yung na-transmit na votes as of 8:24, 216 precincts out of 232 precincts na ang nakapag-transmit. So, medyo marami na. Kaso nga lang, hindi pa rin makapagsimula yung formal na canvassing dahil may problema pa rin yung pag-project ng mga boto na nagmumula sa mga presinto na kasalukuyan pa rin inaayos. Mula dito sa Tacloban, Maki Pulido nakatutok para sa eleksyon 2016. Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Pabalikan naman natin yung pinag-usapan natin. We were talking about unity, no? Importante na maisulong yung unity. At least, naumpisahan niya ng mga anak kasi nagtitweet-tweet sila ngayon. Right. Hey bro, ganyan, good luck sa inyo. Sana yung mga supporters din, no? Lalong yung mga opposing camps, pinaka-opposing I camps ni think- Mayor Duterte at saka yung camp ni Marcos. Sana they will also begin this process of healing. Ang, of course, expect dapat natin in coming hours, sana may mga concession speeches. Yun yung purpose ng concession speeches. Para sabihin mo sa mga supporters mo at saka yung mga bumoto doon sa nanalo na let's move forward as a unified nation. Sa campaign, we left everything there. What's important right now is that tanggapin natin yung democratic Pero process. dapat yun mag-lead, yung kandidato Of course. mismo. Sana Siya mag-lead. Obligasyon nila talaga yun. Sana magbilang anghel ka, Professor. Sa totoo lang. Okay. Pero ito po ang tanong. Sa lahat-lahat ng nangyari, kasama na yung mga patayan, yung mga ambush, Right. yung mga nahulihan ng mga baril na matataas ang kalibre, yung mga flying voter, yung mga bilihan ng mga boto, masasabi ba natin na kumpara sa nakalipas na mga eleksyon, mas mature na ang demokrasya o ang electoral system ika nga sa Pilipinas o wala pa rin pagbabago, ganun pa rin hanggang ngayon, Professor? Well, obviously, the reason na nanalo si Mayor Digong despite crossing a lot of red lines in terms of rhetoric and all is because meron tayong grievance politics. Aminin natin yan. Ano yun? I think maraming tao sa Pilipinas pagod na sila. I mean, yung sistema na nag-replace kay Marcos dictatorship since 1986, pinangakuhan tayo na magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng asenso, magkaroon ng rule of law. And on all those counts, mukhang nagkakulang talaga ang ating mga gobyerno So, at iba't at ibang sinasabi mo, administrasyon. Professor, ito yung paraan ng mga taong ipakita na sawa na sila sa ganun? Protest vote. In many ways, it's also a protest vote and also affirmation dun sa track record ni Mayor Digong. We know na maraming controversial kay Mayor Digong, pero meron din siyang Exhibit A sa Davao, na one of the safest cities in the world, fastest growing cities in the world in terms of economic output. So, protest vote siya and at the same time, isa rin siyang vote for the authenticity at saka yung achievements ni Mayor Uy, malaking Digong. hamon to. Tingnan mo na, bro. Malaking hamon to sa mananalo. Ang mga pananalita mo parang hindi na pwedeng maiba. Sure. Ang takbo ng ating count. Well, It's too young. I mean, too early. Maybe I'm calling it too ahead, no? But the point is that, of course, statistically, posible mananalo din yung ibang candidates, especially si Grace po. Kasi kung titingnan niyo yung mga surveys, Grace po by far number one, second preferred candidate siya. So around 40% ng supporters ni Rojas,
Bina at saka Duterte, ang second preference nila si Grace po. So one of the speculation was, pwede pa rin matalo si Mayor Digong even though napaka-leading niya sa ibang service kasi may posibilidad na mag-switch ng votes ng voters at the last moment. In fact, studies show up to 15% of voters can switch their ideas and choices at the last moment. really? Maraming And then- swing voters Yes, ngayon. exactly. So there's softer voters and swing Yeah, voters, and yeah. statistics show si Grace po is the most possible beneficiary of that if it happened. But so far, I'm not seeing it that Professor, much. ayan, sa nakikita nating bilang na yan, sa screen, sa mga sandaling ito, Duterte, 1, 2 po, 3 Rojas, 4 Binay, 5 Defensor, at nakikita natin yung lamang as of ngayong minutong ito, Professor. Yeah. Hindi ba malaking hamon to sa kung sino man ang magiging susunod na presidente? Natuparin niya yung mga pangako niya at kung hindi, yung mga taong yan na bumoto sa kanya, na nagbigay ng tiwala sa kanya, na umasa o umaasa na mababago niya ang takbo ng buhay, yan ding mga taong yan, ang baka isigaw ang pangalan niya at sabi, baksak na yan. Right. Peki pala yan. Right. Professor, sa palagay mo? Well, Ha? aminin natin si Mayor Digong, medyo astonishing yung kanyang mga promises. Correct. Ending Oo. crime and corruption in At ang 3 to 6 resulta, months. high expectation. Sabi nga ng mga nag-i-English. Oh, Sabi yes. niya, excessive. between Yeah. 3 to 6 Sus months. Mariosep, oh, yan. Malaking hamon yan. Napakabigat na Malaking ano hamon yun, yun. na pangako. Yeah. So ang challenge kay Mayor Digong is mag-transition siya from campaign mode kung saan pwede kang mag-promise ng kung ano-ano, now to the governance mode, to national healing mode. And of course, dapat tignan din natin yung maging kabinete ni Mayor Digong. Wala kasi siyang masyadong policy articulation. So sana doon sa kabinete, we'll see a much more technocratic, competent cabinet. And sa tingin ko, yun yung mga isa sa mga promises niya, for instance, when he gave a speech doon sa may Makati Business Club, na magkaroon ng technocratic government. Ang binanggit niya kanina, finance, no? DFA, yan ang ilan sa mga binanggit niya kanina na bibigyan niya ng prioridad. At ngayon naman, dumako tayo sa COMELEC headquarters. Nakatutok doon live si Jam Sisante. Jam, kamusta na dyan? Yes, Vicky, bagamat meron tayong mga nakitang aberya sa mga presinto kanina, para sa COMELEC, maayos naman daw sa pangkalahatan ng takbo ng eleksyon 2016. Ayon sa COMELEC, umabot sa 150 ang vote counting machines na kinailangan nilang palitan dahil nagloko ito kanina. Pero maliit na bahagi lang yan o 0.16% ng mahigit 92,000 na VCM sa buong bansa. Wala rin daw idiniklalang failure of elections sa anumang lugar sa ngayon. Kaya naman ang assessment ng COMELEC sa eleksyon 2016, maayos ito sa pangkalahatan. Bukas ng alas 11 ng umaga pa sisimula ng COMELEC bilang National Board of Canvassers ang official canvass para sa mga pumasok na boto para sa mga senador at party list representatives. Ang Consolidation and Canvassing System or CCCS machine naman na gagamitin ng Kongreso pag umupo na sila bilang National Board of Canvassers sa May 23 ay in-initialize na kanina ni na Senate President Franklin Drilon at ni House Speaker Sonny Belmonte. Ang Kongreso bilang NBOC kasi ang magka-canvass sa mga boto para sa Pangulo at Vice-Presidente. Bagamat wala pang official canvass para sa national positions, makikita na ang unofficial results sa transparency server sa PPCRV na itinanspit mismo ng mga presinto. Ngayon dito sa PICC, sa COMELEC Command Center, meron na mga dumating na foreign observers na mag-oobserba doon sa takbo ng ating eleksyon para malaman nila kung meron ba silang mga matututunan mula dito sa automated election system sa Pilipinas na itinuturing na isa sa mga nangunguna sa automated election system sa buong bansa. At yan muna ang latest mula dito sa COMELEC. Ako si Jam Sisante, nakatutok para sa eleksyon 2016. Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante. Napakainit ng usapan natin ni Professor kahit na hindi tayo nakatapat sa camera. Oo. Ay pagpapatuloy natin, Professor, huwag kayong aalis. Boboto pa ba kayo? Hindi na. Sarado na, tapos Sarado na. Ayun na yun, may Pero tinta na yun. Kaya nga, dyan lang muna kayo. Dyan lang muna. Presidential race. Dyan lang muna Pag-usapan kayo. natin. At dyan lang po kayo mga kapuso sapagat magbabalik ang special coverage ng GMA. Ito ang eleksyon 2016. Tuloy-tuloy ang tutok sa